Ikalawang Kronika, Kabanata 24. 7 taong gulang si Joas nang siya'y maging hari, at 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Sibias na taga Beersheba. Kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joyada. Ikinuha ni Joyada si Joas ng 2 asawa, at nagkaroon siya sa mga ito ng maraming anak na lalaki at babae. Hindi nagtagal, ipinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Kaya ipinatawag niya ang mga pari at ang mga Levita. Iniutos niya sa mga ito, "Libutin ninyo ang mga lungsod ng Huda at pagbayarin ninyo ang mga tao ng buwis para sa taunang pagpapaayos ng templo ng inyong Diyos. Gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon." Ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Dahil dito, tinawag ng hari ang pinuno ng mga pari na si Joyada. Sinabi ng hari sa kanya, "Ano ba ang ginagawa mo? At hanggang ngayon ay wala pang nalilikom na buwis ang mga Levita mula sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem. Ang buwis na iyan ay ipinag-utos sa Israel ni Moises na lingkod ni Yahweh para sa toldang tipanan." Ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masamang babaeng si Atalia. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay ito sa may pasukan ng templo. At ipinahayag niya sa buong Huda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng utos ni Moises noong sila'y nasa ilang. Nagalak ang mga tao at ang kanilang mga pinuno, at naghulog sila ng kani-kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Dinadala naman ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari, at ang laman nito ay kinukuha ng kalihim ng hari at ng kanang kamay ng pinakapunong pari. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa may pasukan ng templo. Ganito ang ginagawa nila araw-araw, kaya't nakalikom sila ng malaking halaga. Ang nalilikom nilang salapi ay ipinagkakatiwala naman ng hari at ni Joyada sa mga namamahala sa pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantero, mga karpentero at mga panday ng bakal at ng tanso upang magkumpuni ng mga sira sa templo. Nagtrabaho ng mabuti ang mga manggagawa. Ibinalik nila sa dating kalagayan ang templo ng Diyos at pinatibay pa ito. Ibinalik nila sa hari at kay Joyada ang natirang salapi at ipinagpagawa naman ito ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at handog na susunugin, mga lalagyan ng insenso at iba pang mga sisidlang ginto at pilak. Patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa templo ni Yahweh habang nabubuhay pa si Joyada. Tumanda si Joyada at umabot sa 130 taong gulang bago siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David, sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Joyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari, at sila na ang pinapakinggan ng hari. At pinabayaan nila ang templo ni Yahweh na Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga asyera at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Gayunmay, nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Ngunit hindi sila nakinig sa mga ito. Dahil dito, lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joyada. Tumayo siya sa harap ng bayan. Sinabi niya, "Ito ang sinabi ng Diyos. Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo ipinapahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat itinakwil ninyo siya,
Itinakwil din niya kayo. Ngunit nagsabwatan ang mga tao laban sa kanya. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Makita sana ni Yahweh ang ginagawa ninyong ito at parusahan niya kayo." Nang patapos na ang taong iyon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga ito ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng Syria, ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan pinarusahan si Joas. Iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joyada. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya'y inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Sabad, na anak ni Simeat, na isang Amonita, at si Jehosabad, na anak ni Simrit, na isang Moabita. Ang mga kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, mga propesiya laban sa kanya, at ang kanyang muling pagtatayo sa templo ay nakasulat sa Paliwanag sa Aklat ng Mga Hari. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amazias,